Magandang araw sa ating lahat. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, maaari bang mag-subscribe ka, kaibigan? I-share at i-like mo na rin ang aking mga video. Maraming salamat. Ngayon, ibabahagi ko naman sa inyo ang kwento sa buhay ni Hayabusa. Si Hayabusa ang pinuno ng pangalawang anak ng Shadow Sect. Mula pagkabata, lumaki siya sa ilalim ng kamay-bakal na pamumuno ng kanyang ama, at habang ang kanyang ninjutsu ay hindi kailanman makakalaban ng kanyang kapatid, siya ay isang mabait na kaibigan at miyembro ng pamilya sa kanya. Nang malaman ni Hayabusa na ang kanyang kapatid ay sinaktan ni Hanzo, nagpasya siyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang mga araw sa pagmaster ng ninjutsu, upang mahuli at makaganti sa kanya. Sa hilaga ng Kadia Riverlands mayroong isang makapal na kagubatan sa loob ng isang kanyan. Ang buong paligid ay estetik na kagandahan, ngunit may malupit at mapanganib na hangin. Ang napakaraming talon ay umaagos na parang puting sutla, ang tubig ay umaalingaw sa buong lugar habang ito ay bumubulusok ng mataas sa langit. Kapag lumakas ang hangin, lumulutang ang fog at cherry blossom sa hangin, ito ang tahanan ng ninja, ang Scarlet Shadow. Maraming taon na ang nakalilipas, ang pinakaunang disipulo ng tagapagtanggol ng Kadia Riverlands na kilala bilang ang Great Dragon, ay dumating sa Scarlet Shadow. Siya ay isang master ng ninja, at sa pamamagitan ng kanyang pagsasanay ay nakamit ang isang mahusay na pagtitiis na nagpapahintulot sa kanya na malampasan ang mga limitasyon ng kanyang pisikal na anyo. Kaya, naglabas siya ng isang espesyal na kasanayan na pinagsasama ang pisikal at espiritual na enerhiya, ninjutsu. Ang mga sumunod sa kanya ay naglakbay din patungo sa kanyan sa kalaliman ng mga bundok, at doon sila nagtayo ng isang nayon, na pinangalanan ang kanilang sarili na ninja. Matapos pumanaw ang Ninja Master, ang mga ninja ng Scarlet Shadow ay nahati sa dalawang paksayon dahil sa kanilang magkakaibang pagkakaintindi sa ninjutsu, ang isa ay nakilala bilang ang Scarlet Sect at ang isa, ang Shadow Sect. Ang una ay nagtaguyod ng paggamit ng lahat ng uri ng kagamitan sa ninja, habang ang huli ay nakatuon sa layunin ng pag-aaral sa ninjutsu mismo. Si Hayabusa ay isang ninja na ipinanganak sa Shadow Sect, pangalawang anak ng pinuno ng Shadow Sect. Ipinadala siya sa pinuno ng Scarlet Sect upang mag-aral bilang kanilang alagad, sa isang palitan ng edukasyon sa pagitan ng dalawang sekta. Inayos nila si Hayabusa at Hanabi na lumaki ng magkasama, at kung magiging maayos ang lahat, magpakasal sila kapag lumaki na. Magkasama silang magiging parehong link sa pagitan, at mga hostage na hawak ng, ang Scarlet at Shadow. Nang ipadala si Hayabusa sa Scarlet Sect, wala siyang ideya na ang kanyang pamilya ay nakaplano na para sa kanya. Mahigpit na sinabi sa kanya ng kanyang ama, mula sa araw na ito, isa ka ng alagad na palakihin ng mga sekta ng Scarlet at Shadow. Dapat maging kasing kapansin-pansin kagaya ng iyong kapatid, bilang anak ko, hindi mo kayang talikuran. Ang pinakadakilang pinuno ng ninja ay palaging kilala bilang Akakage, at ang kapatid ni Hayabusa ay malawak na itinuturing na tumatakbo para sa susunod na pinakamalakas na ninja, ang susunod na Akakage. Para sa batang Hayabusa, ang anino na ginawa ng kanyang kapatid ay kasing laki ng bundok at kasing hirap akyatin. Ngunit sumumpa siya sa kanyang sarili, susundan ko ang mga yapak ng aking kapatid. Upang makamit ang layuning ito, si Hayabusa ay nagsimulang magsanay ng masigasig, at hindi nagtagal ay tumayo siya sa itaas ng iba pang mga alagad. Naglagay din ito ng maraming mapagkompetensyang presyon sa mapagmataas na Hanabi. Mula sa unang pagkakataon na matalo ni Hayabusa si Hanabi sa isang pagsubok na kompetisyon, nakuha niya ang kanyang sarili ng isang karibal na magtatagal sa kabuuan ng kanyang pagkabata. Karaniwang binabati ni Hanabi si Hayabusa ng may pagtatalo, at sa bisperas ng bawat kabilugan ng buwan ay gagawin niya ang lahat upang pukawin ang away sa pagitan nila. Si Hayabusa ay nagsimula ng medyo tensyonado, ngunit sa lalong madaling panahon ay nakakuha ng tiwala sa sarili pagkatapos ng isang serye ng mga tagumpay. Ang bawat hamon ni Hanabi ay nauwi sa pagkatalo. Sa tuwing darating ang isang araw ng pahinga, palaging nagmamadaling umuwi si Hayabusa, habang malamig na nakatingin si Hanabi. Sa tuwing wala ang kanyang ama, si Hayabusa ay nagdudulot ng raket at pipilitin ang kanyang kapatid na dalhin siya sa pag-akyat sa bundok o pangingisda.
Siya ay karaniwang ganap na pagod sa pagbabalik mula sa isang misyon, gayunpaman. Gayunpaman, ang puso ng kapatid ni Hayabusa ay mabait, at palagi siyang nagsasama-sama ng lakas upang dalhin siya sa isang paglalakbay at kapag dumalaw si Kagura, palagi siyang sama-sama at nagdudulot din ng kalokohan para sa kanila. Sa kanyang kapatid lamang ay tila walang pakialam na bata si Hayabusa. Iyon ay, hanggang sa isang araw nang sila ay nasa daan pauwi at sinabi niya kay Hayabusa, kailangan ko nang umalis. Maaaring matagalan bago mo ako muling makita. Naunawaan ni Hayabusa na hindi mo kinuwestiyon ang isang ninja sa kanilang misyon. Tumangala siya sa palaging ngiti ng kanyang kapatid, at tumango. At kaya lumipas ang mga araw, isa-isa. Dumating ang mga araw na walang pasok, at umalis, ngunit walang nakitang palatandaan si Hayabusa sa kanyang kapatid. Dahan-dahan siyang nasanay na manirahan sa isang bahay na ngayon ay isang miyembro ng pamilya, nasanay na siyang maging kuya na mag-aalaga kay Kagura. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, lagi niyang inaasam ang pagbabalik ng kanyang kapatid. Bumalik ka, naisip niya, tingnan mo kung gaano ako lumaki. Halos kasing galing mo na ako, ngayon. Isang araw, biglang pinatawag si Hayabusa pauwi. Ang mukha ng kanyang ama ay haggard habang sinabi niya kay Hayabusa, ang misyon ng iyong kapatid ay sa iyo na ngayon upang pasanin. Ikaw na ngayon ang aking nag-iisang anak. Parang umiikot ang buong mundo niya, ngunit nalaman ni Hayabusa ang isang iskandalo sa Scarlet Shadow. Ang unang Akakage ay gumamit ng mga lihim na sining upang lumikha ng Demon Numa, isang pag-iral na nilikha upang kumilos bilang isang anino kalaban para magamit sa pagsasanay. Gayon may naging masigla, at nilamon siya, sumunod ang kalamidad. Sa kalaunan ay natakpan ang Demon Numa, ngunit isang bahagi ng kanyang kamalayan ang nakatakas, at nauwi sa kontrol sa Ninja Prodigy, si Hanzo, ang anino ng panahong iyon. Si Hanzo ay naging isang demonyong anyo ng kanyang dating sarili, ninakaw ang mga kayamanan ng Scarlet Shadow at nagdulot ng massacre, pagkatapos ay tumakas. Ang pagtataksil na ito kay Hanzo ay naging isang malaking kahihiyan ng mga anino. Hindi mabilang na mga ninja elite ang inutusang puksain ang mapanganib na target na ito ngunit ang bawat isa ay nagtagumpay, at ang kapatid ni Hayabusa ang pinakahuling isinakripisyo sa layuning iyon. Sa oras na ito, si Hayabusa ay teenager na. Sa bisperas ng kabilugan ng buwan bawat buwan, kapag ginanap ang kompetisyon, sila ni Hanabi ay nakahiga sa matataas na bubong na magkasama at tumitingin sa buwan. Minsan ay sumulyap si Hanabi sa kanya, nagsasabing, ako ang magiging pinuno ng Scarlet. At sasabihin din ni Hayabusa, hahanapin ko ang lalaking iyon, hanapin ang demonyong Hanzo na iyon, kumpletuhin ang misyon ng kanyang kapatid, at maging ang Akakage sa kanyang lugar. Ang araw ng seremonya ng pagdating ng edad ay nagkataon na nagtutugma sa bisperas ng kabilugan ng buwan. Naalimpungatan si Hayabusa na lumitaw si Hanzo sa kabila ng Cadia Riverlands, at alam niyang oras na para magpaalam siya kay Scarlet Shadow. Gaya ng naging kumbensyon, ito ang gabing susubok sila ni Hanabi sa mga rooftop. Ngunit ito ay ang kanyang pagdating ng edad na seremonya, sasama ba siya? Dahil siya ay isang kaibigan noong bata pa siya, naramdaman niyang dapat niya itong palm sa kanya. Dala ang kanyang bag na nakaimpake, lumabas si Hayabusa na puno ng kaguluhan ang kanyang emosyon. Hindi pa siya nakakalakad ng ilang hakbang nang biglang huminto ang malakas na ulan at hamog na naharang ng isang seimei umbrella. Nilapitan siya ni Kagura, Hayabusa, gusto rin kitang sumama. Kinawayan siya ni Hayabusa ng daliri, makinig ka dito. Hindi ito laro, hindi ako lalabas para magsaya. Sa sandaling iyon, naliwanagan ng nakakasilaw na kidlat, nakita ni Hayabusa si Hanabi na natitised. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng isang sapin. Walang dalawang isip, iniabot niya ang payong kay Hanabi, ngunit nagmamadali itong lumakad na parang hindi niya nakita. Wala siyang magawa kundi lunukan ang palm na inihanda niya. Noong gabing iyon ay nagpaalam si Hayabusa sa kanyang pagkabata, Palm, Hanabi. Palm, Scarlet Shadow. Sisimulan ko ang aking paglalakbay, pipilitin ang aking sarili sa pinakamahirap na pagsasanay, dahil kailangan kong maging mas malakas kaysa alinman sa aking linya, sa harap ko, Hanzo. Hahanapin kita, at talunin kita. Dapat ako ang maging Akage. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating kwentong ML mga idolo.
Hanggang sa mga susunod pa nating kwentong ML, please don't forget to like, subscribe, and share our video. Thank you so much.